Gusto na po, Gobernador, ang tugaw po tayo. Dagiti, opisyales, apo nga opisyales, nga Nueva Vizcaya, kente dagiti beneficiaries nga ating nabibigyan kayo na magbigay tayo ngayon nga basit na turong kagayon kayong kakabsat nga tiga Vizcaya na imbag nga bigat yung amin. Andito po tayo ngayon para tignan, nag-inspection po kami kasama ni Governor at inikot namin, tinignan po namin yung mga damage at kung ano yung mga pangyayari. At nandito naman kami ngayon dito sa distribution center upang matiyak na maganda at sapat ang ating mga supply para ibibigay sa mga nangangailangan. At alam nyo po, ito na yung pepito yung dumaan ay ang ang pang-anim na bagyo na dumaan sa Pilipinas sa wala pang 4 na linggo, 23 days. 23 days. Within 23 days, 6. Ang tawag namin sa series na bagyo na KLMNOP. Dahil nag-umpisa sa Christine, napatapos sa Pepito. At kaya naman, tinitiyak namin, kahit na maraming request para dito sa mga relief goods, tinitiyak ko, kausap ko nga si Secretary Rex Gatchalian na tiyakin na kahit papano, meron tayong sapat na maibibigay. Dahil yung ang report ni Secretary Rex, ang damaged homes daw, 500. So 500 ang damaged homes. Ngayon, lahat ng mga nawalan ng bahay o hindi matirahan ng bahay, ay kailangan nandito kung nasa evacuation center o kung nandun man sila sa mga bahay na matirahan ng kanilang mga kamag-anak at ng kanilang mga kaibigan, ay kailangan pa rin namin tulungan at mabigyan nitong food pack. Kaya importante na sapat ang aming supply, patuloy ang aming pag-produce nito. Dahil nga, inaalala ko lagi, sa dami ng dumaan na bagyo, sa dami ng mga naging biktima, ay nahirap naman, maubusan tayo nito. Kaya lahat ng ahensya ng gobyerno ay nandito upang tumulong. Nandito po, papakilala ko na rin sa inyo. At ito si Secretary Rex Gatchalian, siya yung unang nakarating dito, siya yung sa DSWD. At siya ang laging nauuna kapag meron na naman tayong nabalitaang bagyo, may mga area na tinamaan. Andito rin po para i-assess ang naging damage sa agrikultura. Nandito po ang DA Secretary, Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. Andyan din po para i-assess. Ganun din po, nakita na po namin yung mga ibang damage dun sa mga flood control. At siya po ang gumagawa ngayon ng plano para paayos natin, para patibayin pa natin ng kung meron mang may sumunod pa na bagyo ay hindi na masisira ulit. Nandito po ang DPWH, Public Works and Highways Secretary, Secretary Manny Bunuan. Andito rin po, pero Secretary, dahil meron kaming ibang lakad mamaya, at nandito po, tiga-atin din, ang Secretary ng Department of Agrarian Reform. Dahil mamimigay na naman ng titulo mamaya, ito si Secretary Conrado Estrella. Andito rin po ang ating DILG Secretary dahil po lahat itong aming ginagawa, hindi namin kayang gawin kung national government lamang ang lumalakad. Lalo na mga first responder, puro mga local government units ang first responder. Kaya kung ano man ang gagawin namin sa bawat lugar, we always coordinate very closely with the local government. At alam naman natin, you are the first responders and you are the ones, kayo ang pinaka nakakaalam kung saan ang problema at kadalasan kung paano aayusin yung problema. Kaya napakahalaga ng ginaganap ng ating DILG Secretary, Secretary John Vic Remulla.
Ang isa pang cabinet secretary na kasama natin ngayong araw ay nakakunot na yung noo dahil iniisip niya paano ibabalik ang kuryente sa lahat ng iba't ibang lugar. Alam naman natin, minamadali niya, ginagawa niya ang lahat para mabalik lahat ng ating mga serbisyo para sa taong bayan. Ang ating Department of Energy Secretary, Secretary Populutilla. At marami pang iba't ibang ahensya ang kasama sa ating ginagawa. At dahil po, kung titingnan ninyo, hindi lang DSWD ang inaasahan namin. Hindi lang ang NDRMC para sa disaster response. Kami, ang aming ginagawa, tawag namin is whole of government approach. Yung buong pamahalaan. Hindi lamang isang departamento, hindi lamang 2 departamento, kundi ang buong pamahalaan ay nagtutulungan para makatulong para sa pagdala ng tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan na naging biktima dito sa mga disaster. Kaya po, kung titignan po ninyo, marami pong galing sa iba't ibang ahensya at huwag po natin makakalimutan ang ating mga private sector na tumutulong. Ang private sector, yung mga negosyante po, lalo na yung mga malalaking negosyante, yung mga mayayaman, sa awa naman ng Diyos, ay sila ay tumutulong. Kaya pasalamatan din natin sila sa kanilang binibigay na tulong dahil nakikita naman natin ang malasakit nila at pagmamahal nila sa taong bayan. Kaya po, ito lahat ay pinagsasama-sama natin kasi ang aming gagawin ay mula ngayon, we will continue to distribute itong relief goods hanggang hindi na nangangailangan ang ating mga kababayan, ang mga tiga-Biskaya. So tuloy-tuloy yan hanggat makabalik na kayo sa kayong tinitirahan at meron na kayong kaya na ninyong bumalik sa dati ninyong buhay. At hindi lang dito ay meron pa kaming cash na ibibigay na para sa mga nasiraan ng bahay at at yung mga nangangailangan dahil po ang nakita namin sa mga disaster response, siyempre ang una yung pagkain, yung tubig, lahat yan, mga supply na ganyan, yun ang dapat uunahin. Ngunit, habang pag dumaan ng mga 1 linggo, wala pang 1 linggo, bawat pamilya may sariling pangangailangan na hindi kasama sa food pack, hindi kasama sa medical kit, hindi kasama doon sa mga aming binibigay. Kaya magbibigay kami ng cash para doon sa mga naging biktima para meron silang gamitin para makabili kayo ng inyong mga pangangailangan. Sa agrikultura naman, sa ating mga magsasaka, ay titignan namin, ina-assess ngayon ng DA, ang Department of Agriculture, ina-assess ngayon nila kung ano yung maging damage. Ngayon, hihilingin namin sa local government kung gagawa tayo ng listahan ng magiging farmer beneficiaries dahil kailangan natin bigyan ng assistance. Ang assistance, meron tayong cash assistance para sa mga farmer, para sa mga magsasaka. Meron din tayong non-cash. Ibig sabihin, yung mga high-value crops na nasira, na nakita natin doon sa upstream ng tulay na pinakita ninyo sa akin kanina, maraming gulay galing dito. Kaya't nagtaasan na yung presyo. Kasi hindi pa naman naging shortage, pero in anticipation of a shortage, nagtaasan na yung presyo. Kaya kailangan balikan natin kaagad yan. Ang maganda riyan, kompleto naman tayo. We will provide seedlings, we will provide fertilizer, we will provide all other inputs para naman makabalik kayo kaagad sa inyong ginagawa. At yan ang magiging trabaho ng Department of Agriculture. Sa ngayon, dahil early this week lang nangyari ito, panay pa rin ang assess namin. Yung mga numero namin, kung ilan yung bahay na nasira, ay baka aakyat pa yan. Yung listahan ng mga beneficiaries sa agriculture lalo, kailangan din patuloy ang ating assessment. At siguro hindi tayo makugulat na dadami pa yan.
So patuloy lang ang mga local offices naman ng ating mga agency, yan ang kanilang ginagawa ngayon, nag-a-assess at nag-coordinate sa local government para malaman nga natin kung sino yung mga nabiktima at sino yung mga nangangailangan ng tulong. So, hindi po kami titigil. Gagawin namin, hindi po mauubos ito. Huwag kayo mag-alala. Kahit na sunod-sunod yung bagyo, meron naman tayo, kagaya ng aking sinabi, meron naman tayong pagkukuhanan at tuloy-tuloy ang ating pag-produce nitong mga relief goods at tuloy-tuloy naman hanggat may request ay tuloy-tuloy pa ang aming pagbigay. Yun lang po at good luck po at mabuti naman na kinalulungkot ko lang na ang pagbalik ko rito sa Biskaya, nakabalik na ilang beses pero nakabalik nga bilang Pangulo, ngayon lang ako nakabalik, bagyo pa. Sabi ko, lahat kagaya ng sinasabi ko sa lahat ng pinuntahan ko nitong dinaanan ng bagyo, sana naman sa susunod, ang punta ko rito mas masaya, medyo piyesta lang siguro, wag na yung bagyo. Maraming salamat. Diyos tigdi na po. Naimbag nga bigot kami.